hanggang sa yan ay maging size na gamais, pero ito ay gamunggo. Pero makikita na po natin ang kanya pong hugis ay maganda, bilog. Pagka lumaki-laki na po siya gaya po ng gamais, doon po natin makikita mga katribya kung siya po ay buo or sira. Dahil kapag ka po siya ay oblong, sabihin nun ay meron siyang sira, hindi siya magtutuloy. Pero sa nakikita natin sa buko po natin na maliliit pa lang, maganda po ang kanyang pagkabilog. Ayan o, pero kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, anong oras pang tumating ating vlog po sa inyong lugar. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Nais lang po natin mga katribya po na kamustahin itong ating inaalaga ang mga bulaklak na ngayon ay ganito na po ang size, yung tinatawag po nating gamunggo. Ang dami po nila. Yan yung mga buko po natin mga katribya. Yan yung kalamansi pagka pumula sa pagkabulaklak. Yan, unti-unti po yan mga katribya po lumalaki hanggang sa yan ay maging size na gamais, pero ito ay gamunggo. Pero makikita na po natin ang kanya pong hugis ay maganda, bilog. Pagka lumaki-laki na po siya gaya po ng gamais, doon po natin makikita mga katribya kung siya po ay buo or sira. Dahil kapag ka po siya ay oblong, sabihin nun ay meron siyang sira, hindi siya magtutuloy. Pero sa nakikita natin sa buko po natin na maliliit pa lang, maganda po ang kanyang pagkabilog. Ayan o, meron pong mga ibang mga malalaki na size po ng gamais. Maganda naman po ang bilog niya. Ito yung tinatawag natin na size na gamais. Kapag maganda po ang bilog nito, ibig sabihin buo ang ating inaalagaan. Yun pong ating in-spray mga katribya, ayan, tuyo na yung ating mga damo. Dami po ng ating mga buko. Dati-rati ito ay namumuti sa ating bulaklak. Ngayon, ayan, maliliit na bunga na po siya mga katribya. Ano? Pagtuloy lang po ang 1/4 nito ang ating inaalagaan, ay marami siya. Ito yung mga dapura kung tawagin. Sumasalakay na po siya. Como po mga katribya po, nag-aambihan na yung hangin, kailangan talaga ay agap na sa ating pong pag-i-spray. Ito pong ating kalamansi mga ka-farmers, weekly na po natin itong spray. Ang schedule po natin dito ay Thursday na ang ating pag-spray or Wednesday. Kasi nung huli po tayo nag-spray mga katribya po ay Huwebes. Pag ganito na po kasi ang size ng ating kalamansi, na kami po ay nagwi-weekly na po ng ating pag-i-spray para hindi po siya aksayado pong gamot. Kasi pag halimbawa yan mga katribya po ay twice a week pa rin po nating i-spray, mapaghihirapin po tayo mga katribya po sa ating pong mga gamot na ginagamit. Dahil ang mga ka-farmers po natin kapag po sila po mag-i-spray, halos 2,000 mahigit 2,500 ang kanilang nagiging minimum sa isang bombahan pa lang. Sa gamot hindi pa yung iba, hindi pa umuupa ng nagbobomba. Pag umupa ka pa, umaabot po ng 3,000. Kaya pagka po mo magsasampung session ka sa 3,000, malaki po ang gastos. 30,000 din yun. 10 session lang po mga katribya po ng ating pag-i-spray. Kaya tayo kapag ka po ganito na ang size ng ating kalamansi, sinusundot na lang po natin siya ng ating weekly
ng pag-i-spray. Kaya kailangan lang wag po tayong mapapatlangan, kasi pagka tayo ay napatlangan mga ka-farmers, masisira po ang bunga ng inyong kalamansi. Ayan, meron pong isang piraso na kung saan ay kopildong, kaya sira ito. Kapag po ang size mga katribya po ay oblong, hindi po maganda ang kanyang pagkabilog, ano yun, reject na yan. Sabihin meron na siyang tusok ng putakti. Yan po ang isa sa mga number 1 po na problema ng mga farmers kapag po nag-aalaga ang mga putakti. Pagka po tayo po makapapabaya ng ating po pag-spray, lalo na pag ang gamot po natin ay mahinang klase mga ka-farmers, kahit madalas po ang inyong pong pag-spray, lalabas at lalabas po ang resulta po ng inyong bunga, mga sira. Kaya meron tayong mga gamot na kung saan ay ginagamit po natin na talaga po siya ay matapang, and then pinanghahalo na lang po natin yung ating gamot sa mga agri-supply. Maganda pong pumatay na ang ating herbicide, patay tuyo. Ayan, itong ating buko na ito ay 1 buwan na mahigit, kaya nagpapakita na po siya mga katribya ng kanya pong size, kung siya ba ay sira o buo. Yan. Maganda naman po yung resulta ang ating pag-aalaga. Bumerde na po siya mga katribya, lalo noong ating na-spray ng ating humus. Yan po yung ating foliar na ginamit dito na kilo, humus na nabibili pong kilo, hindi po yung humus po na kung saan ay isang sachet ay 700 na 600, napakamahal ng humus. Ito naman yung nabibili na lang po natin per kilo, mas malaki po ang ating nai-spray mga katribya. Siyempre yun pa rin pong ating organic fertilizer na wala po tayong kahalo, kaya yun naman po ang kasama naman na pampakapit ng ating pong mga bunga mga katribya. Gagalin lang po natin mga katribya po na namitas po ng sili doon sa isa nating farm, napuno na po siya lahat, nahilog na. Kaya naman po ayun, bagamat medyo mura ang sili, 60 to 70, importante po doon mapitas po natin ang bunga para hindi po mamatay po ang puno, para palitan po siya ng panibago pong bulaklak yung ating sili. Naka 20 kilos naman po tayo ng ating pong napitas. Kaya ngayon lang po tayo ulit po rito nalusong sa ating pong kalamansian para po tingnan ito pong sitwasyon ng ating inaalagaan, kasi importante po doon sa nag-aalaga ay sinisili po niya yung kanyang inaalagaan. Baka mamaya matagal na kayong hindi sumisilip sa inyo pong farm, patay na po pala yung kalamansi, tuyo na pala ang lupa, hindi pala tutubigan, kawawa po ang kalamansi, magsasaper. Siyempre lalo na pati po yung may-ari kawawa rin kung bulakbol po ang inyong magiging tagapag-alaga. Kaya isa po yan sa ating pong minomonitor, yung kanya pong dahon, yung kanya pong bunga, ayan, yung kanyang pagkaberde, tinitingnan po natin maigi yan. Kung siya po ay meron sakit, kung meron dagta ang kanya pong sanga, ayan, naagapan po natin yan na siya po ay alisin o putulin. Yun po ang ating paraan na ginagawa. Kapag po merong pitasin, saka po natin siya mga katribya po na pwede po pitasin. Ito pwede na po ito pitasin dahil
gamunggo na po yung size ng ating kalamansi. Kahit po maghagdan, matibay na po ito, makapit na yung ating pong mga buko. Ang dami po nito mga katribya, ay nakakatuwa na rinawa po ay magtuloy, pero malaki po ang ating simpatsya na ito po ay magtutuloy dahil maganda po ang kanyang pagkabilog. May mga siraman pero hindi naman po ganong marami. Siyempre hindi naman po natin talaga pumape-perfect ang pag-aalaga po ng kalamansi. Kahit na ikaw po ay matagal ng expert, kahit paliguan mo sa bomba ang inyong pong kalamansi, mayroong masisira at may masisira pa rin. Siyempre mayroon rin po dyan na maglalagas, dahil hindi lahat naman po nung kanyang ibinunga ay kanya pong madadala lahat. Magbabawas pa rin po yan kapag kayaan ay lumalaki na. Alam niyo mga katribya, dito po sa amin ay sa Nueva Ecija, pagdating po doon sa mga bakod, mga lupang ganito, ay karamihan talaga ang itinatanim po sa amin ay kalamansi. Yan. Pag ganito ang lupa. Pero pagka po bukirin, automatic palay po ang itinatanim. Meron pong mga sumusubok po noong kalamansi ito sa bukid, kaya lang minsan mayroong pagkakataon pagka po nag-uulan, dumidilaw po yung kanilang kalamansi dahil nabababad niya po sa tubig yung kanilang mga puno. Pero meron naman nabubuhay, may nagsasucess, pero naman pong hindi po nagsasucess yung kanilang tanim po na kalamansi doon sa bukid. Kaya ginagawa po natin, ipinapayo po natin sa ating mga farmers pagka po gusto sumabak po ng kalamansi sa bukid, talaga pinatataas po natin po ang pilapil po ng kalamansi sa kanila pong pagtatanim. Hindi natin po pwedeng i-level na kagaya po na sa bukid, dahil pag nagpatubig po ang iyong kapitbahay, pati yung kalamansi ninyo mabababad sa tubig. At lalo pagka umulan at nakapantay po sa lupa yan, mabababad sa tubig po ang inyong kalamansi. Pero pagka yan ay nakataas, mga nakapantok siya, sa ibabaw natin tatanim mo kalamansi, makakasurvive po ang puno, Pero yung iba mga katribya, ay maganda rin ang kalamansi doon sa kanilang bukid, yung mga nakasabak. Meron sa parte po ng Tarlac, ang ganda ng kalamansi. Yan, naada po yan. Taga Nueva Ecija po kasi mga katribya ang nagsipag-arkilan ng lupa diyan sa parte po ng Tarlac City. Kaya marami pong nagiging kalamansi dyan. Pero dati-rati Nueva Ecija po halos po ang merong kalamansian. Pero dahil na-adapt na, natuto na yung ibang mga taga Tarlac, kasi nirerentahan lang po ang kanilang lupa ng 10 taon. Noon 100,000 lang ang bayad, ngayon yata baka nasa 400, 500, depende doon sa klase ng lupa sa lugar. Kaya bigla pong nag-boom o marami pong mga nagtanim po ng kalamansi. Pero yung iba, kahit na nagpalit na at matatanda na po ang kalamansi po namin, kalamansi pa rin po ang aming ipinapalit. Kasi wala po kaming iba pong nalalaman po na kung saan na magandang pagkakitaan liban po sa kalamansi. Lalo na po rito sa taga Nueva Ecija, pagdating po sa ganitong klase ang lupain, una-una sa kalamansi wala pong tapon. Yung reject hindi po tinatapon na kagaya po sa kamatis na truck kung maitapon. Ngayon nakaraan napakamahal ng kamatis, ngayon 5 piso ang kilo ang kuhanan diyan po sa mga bagsakan, 10 piso maswerte. Kaya nagkakahinugan iba, hindi na pinipitas po ng may-ari yung kanilang kamatis doon sa puno. Kaya ngayon nasisira na lang po mga katribya ng kamatis. Pero sa kalamansi, bagamat meron pong mga reject o yung tinatawag nating dilaw na kagaya po nito, nabibili. Nalalagay po yan sa pansitan, kalamansi juice, yan, nahahalo po yan.
Lalo na pagka po berde. Kaya wala pong natatapon. Hindi po nasisira o hindi po nasasayang. Kaya yun po mga katribya, na mula po nang kami ay mag-umpisa po na magkalamansi, malaki po rin ng igininhawa po una po sa amin sa trabaho. Yan. Siyempre, pagdating din po sa financial, maganda po ang naitutulong sa amin ng ating kalamansi, dahil pagka nawalan ka halimbawa ng panggastos, nawalan ka ng pangalaga, kalamansi lang po yung aming pinipitas. Dahil yan ay maintenance na monthly, pwedeng ka makakuha po ng pera o magitan ng kalamansi pagka pumitas ka. Siyempre meron rin pong gulpi na magkakapera ka pag lumaki yung inyong inaalagaan na kagaya nito na marami pong bulaklak. Pag natsyempohan mo magandang presyo, jackpot ka. Pero kung halimbawa naman ay mababa po ang presyo, kukunan mo na lang siya sa dami ng inyong bunga. Kaya malaki po ang nagiging tulong ito sa amin. Kasi kung hindi po kami kumikita sa kalamansi, pagka po nagpate na kami nan, hindi na namin papalitan ng iba. Pero bakit dito sa aming lugar, kahit nagpalit na po sila ng kalamansi o nagpatay na, kalamansi pa rin ang kanilang pinapalit. Nakita nila kasi po yung income, nakita nila po yung ganda kapag po mayroong kalamansi kang tanim. Hindi po siya kagaya po ng mga gulay na palit ka ng palit. Hindi kagaya po mga katribya po noong sa atin. Although talagang meron po sa palay talaga, meron talagang nasisilat. Gaya ng pagka nakalamidad, mas mababang presyo. Kagandahan po kasi mga katribya po ng ating kalamansi, hindi laging basa ang iyong paa o putik, dahil ang pagpapatubig naman namin every 10 days, minsan nga kalahating beses pa sa isang buwan na tayo pinagtutubig, dahil yun po ang ating pong nai-schedule dahil sa dami rin po ng ating trabaho. At pagka naman ang kalamansi ay natigang, mag-a-another bulaklak na naman siya. Pag na mayroon na mauli siyang bulaklak, yan naman po ang ating aalagaan. Ang pansunod naman yan na next naman po na buwan. Kaya ito po nga mga buko na ito, yung mga gamunggo, ang harvest na po nito May tsaka po June. Yung ilalabas po na bulaklak po ng ating pagpapatubig, June, July na po yun mga kapatid. Kaya kung iba nalulugi sa kanilang kalamansi, iba pinaarkilan nila, dahil doon sa wala silang kapital, wala po silang dinala alam ang kanila pong gagawin, kaya pinaarkilan ng kalamansi. Pero doon sa marunong mag-alaga at meron siyang kapital, kukunin pa nila ang kanang kalamansi. Kaya kami okay pa rin po dito. Kaya sinishare po namin sa inyo yung ganda ng kalamansi. Kahit po bumaba po ang presyo, kahit naman po yan tawag rito na bumagsak, hindi po tinatapong kagaya ng sa kamatis. Continuous pa rin siya. Paano mga katribya? At God bless po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo po bukas sa ating pong vlog. At God bless po rin sa ating pong subscriber na taga Karamuan, Bicol o Camarines Sur. Ayan. Shoutout po kay Sir Marvin. God bless po sa inyo lahat mga katribya.